Hi guys! Kami ay kukuha ng pang-ulam. Gagawin naming paroy. Kasi wala kaming maibilan ng isda at mahal. 200 plus ang kilo. Kaya maghahanap na lang kami sa gubat ng maiulam. Dahil poor kami. Poor. I watched that. So, samahan nyo kami at mangunguha tayo ng dahon ng balinghoy. Yun, para nagkamali ata kami ng daan. Tingnan nyo naman ang daan. Oh no! Kamali tayo ng pinuntahan. Sobrang putik, kaya kailangan natin bitbitin ang tsinelas. So, tara na. Tunay na maganda, tatapak sa putik. Ano naman yan, lulubog ang ating panga. Inayain mo, puti ka na rin, hindi man akin. Ganito pa talaga sa Mindoro. Ito na po ang nangyari pagkatapos ng bagyong Ulysses. Dahil sa bagyo na nagpunta, ano kung bagyo nagpunta dito sa atin? Madami. Talaga hong galit na galit sila sa Mindoro. Lagi na lang tinutumbok ang Mindoro. Tuwi na lang December ganito dito sa pinuntahan namin, dito sa mababa kasi itong lugar. Kapag nagbagyo, bumabaha, abot dito sa abot pa nga dun sa bahay namin. Ano, may bahay? Dito sa Mindoro, libre na ang pedicure. Pag nagpa-pedicure ka, libre na dito ang cutex, basta ikaw ay tumapak sa palayan. Pag ahon mo, may libre ka ng cutex. Ay, brown. Isa nga lang kulay, so medyo malapit-lapit na kami. Malapit Maya na lang ulit kapag nandoon na kami. Yan, kung makikita nyo, itong madomong ito, dating kalbasahan namin. Simula nung bumagyo, yan ang nangyari. Tapos yung may mga may mga kawayan na yan, ang tanim naman dyan ay ampalaya. Kaso yun nga, namatay nang dahil nga sa bagyo. Naman tayo ng bagyo. Tapos yun ang dampa namin, yan, nawala na ng bubong. Yan ang epekto sa amin ng bagyo tuwing December, ganyan ang buhay. So dito sa gubat, may bumba din. Kasi dito na nakatira ang mga tao sa amin. Dito na nakatira ang mga tao sa amin kasi ito ang aking nakabubuhay, nagtatanim sila dito. Tapos yan, ang nangyari. Katapos ng bagyo, nagsimata yung mga kaya ngayon, wala, nga. Nag-aantay ng grasya. So, ayun, malapit na kami sa aming pagkukuhaan ng balinghoy, dahon ng balinghoy. Kasi, kung hindi nyo alam yung balinghoy ay lamang ugat, punong kahoy. Punong kahoy. Yung isa balinghoy, ano sa English doon? Madaming kahoy ho. Yung parang kamute. Yung inaano din, yung Nasa ilalim ng lupa. Ito gayon, yan. Ito, kung hindi nyo alam ang balinghoy, yan yun. Yan ang pagkain mahihirap. Aray naman, aray mga dahong. Ito ang aming kukuhain. Tapos, ang gagawin namin dito ay aming tatadtadin ng pino. Tapos, iluluto. At kakainin namin. Lalagyan ng sili. Tapos, luto sa Gata. Tsaka po 90s po. Ganito ang aming ulam. Ganito ang ulam ng mga mahihirap. So, samahan nyo kami at mangunguha muna. Bye-bye! Ang bilis yung laman nito. Yun ang tinatawag na balinghoy. Balinghoy din naman tawag dito. Yun ang inilalaga. Tapos, madaming lupa. Pwedeng gawin doon. Pwedeng gawin lupa. Yan, suman. Ano pa?
daming pwedeng gawin doon. Kulang sa pagkain. Dahil nga sa bagyo, medyo kukunti na yung dahon. Dahil napagay din ako. Ayun, makalang? May COVID. Hindi po kami dami ng bakit yung akin ay sapak mo na sapak? Pati dapat yung ugat din ay kinakain na rin. Abay, di kaya ako marunong nito. Pasan ka, mother? Yung talbos. Mamay may sapak. May sapak. Apo, sa CCTV, isang babae nagnanakaw ng balinghoy. Oh no! Ay ano, Kamote. kamote pala. Ang sabi lang sa may-ari, dahon lang ng balinghoy. Ang paalam sa bay-aray, dahon ng balinghoy. Ay, nako. Wala namang laman. Pahingi hong balinghoy. Isang puno lang naman. Salamat. Ge, hila! Hila! May kinasali din eh. Oh, 1, 2, 3! Hila! Hati Amor! Tiyo boy, isang puno lang ho. Sorry na agad. Tayo naman ho'y magkakamag-anak. Talagang naglilihilaang. Ayun, mayroon pa sa ilalim. Pagod na. So, ito ho ang tinatawag na balinghoy na ginaganon ko pa kanina pa. Ginaganon. Yung sinasabi ko pa kanina pa. So, ngayon ho ay Uuwi na tayo. Uuwi na kami para naman aming tadtadin yung aming kinuha ang dahon ng balinghoy At iluto. at para iluto namin para kami ay may ulam mamayang tanghali. Tanghali na nga. At tanghali. Mamaya Pagsasamahin na muna. No. Dahil nga wala kaming makain, pagsasamahin na namin ang tanghalian at saka hapunan. Sobrang hirap. Ganun kami kahirap. So, mamaya na lang ulit kapag kami ay nakauwi na. Naku! Hindi pa pala kami uuwi. Kukuha pa pala kami ng kahoy. Dahil isang punta din dito sa gubat. Di mangangahoy na din kami. Mamaya ulit kapag kami ay nasa bahay na at kami mangunguha ng kahoy. Puso na. Ito nakuha namin dahon ng balinghoy sa ako. So, mamaya na lang ulit guys. Kaya mo na yan! Mayabang ka, diga? Maganda lang ako pero ako mayabang. Wala kang ganda, mayabang ka lang talaga. Ayun na. So, mamaya na lang ulit guys pag kami nasa bahay na. So, ayun, ngayon ay kararating lang namin ng bahay. Pawis na pawis pa. Isa pagod na pagod. At amin naman muna gagayatin yung pinanguhang dahon ng dahon ng Balinghoy. dahon ng balinghoy. Pagkatapos namin gayatin ng pinong-pino ay saka naman lulutuin. Let's go. So una, atin munang tatanggalan ng tangkay at ating gaganto-gantohin. At pagkatapos na gantuhin, saka naman natin yayadjadin ng pinong-pino katulad ng ganun kayo. Tatadtadin pala ng pinong-pino katulad ng kay Tia Amor. Two hours later. Hay sa wakas, nakatapos din kami
kami magtadtad ng dahon ng balinghoy at nakaisang timba kami. At pag naluto ay isang kawali. Wala pa, ano? Wala pang isang kawali. Tapos lulutuin na ni Tio Mar. At pagkatapos ay kakain na kami ng hapunan at tanghalian. A few moments later. Una, ganito. Lalagyan muna natin ng mantika yung kawali. Tapos pag mainit na, ilalagay na natin ang bawang. Yan. Tapos pag medyo gato-gato na daw ang bawang, saka to ilalagay ang sibuyas. Sabi ng aming chef. Ow! Sige, Yun, nilagay ko na sibuyas. Ang sakit. Ano sunod din? Ah! Ganun pala. Hindi talaga ako pwedeng. Chef! Ay, saan sunog na ang bawang? Katapos ng sibuyas ilagay, ito namang lahok ng para medyo masarap. Lahok, diba? Masarap kapag ang nakalahok ay karne, isda. Kaso wala nga tayong pambili. Kaya ligo na lang. Mura-mura. Kailangan nating durugin yung ligo para ng pinong-pino. Tapos ang sunod ay gata. Mali yun ha, mali yun. Akala yung ano, kailangan bakit parang aral yung ano pa. Tapos pagkalagay natin, kailangan natin pakuluan. Kailangan daw ay haluin ng gata hanggang kumulo. Dahil nga lang mahirap kami, walang gasol. Kaya kahoy-kahoy lang. Ayan, kumukulo na guys. At ngayon naman ay ilalagay natin ang sili. Oh, ayan, sakita daw sabi. Oh, ang sarap. Tapos ating hahaluin. Ayan po ang iluluto. Tapos ito ay ilalagay natin doon. Isang timbang dahon. Paano nasin? Tapos ilalagay na natin to para tayong kambing. So, ayun, nailagay na lahat yung dahon. Nung nailagay ang dahon, yan, ganito lang kaunti yun. Kasi nakupis. Nakupis nga lang tawag. Tapos ngayon, paiigahin muna na natin siya hanggang sa maluto. Halo-haloin. Sunod ay inilagay ko ang unang gata. Yung kanina ay pangalawang gata. Ngayon naman ay unang gata. Tapos paiiga-igahin natin hanggang sa maluto siya. So, ayun, katatapos lang namin na magluto. Finally, anong oras na? Anong oras na, Tia Amor? Mag-aalas 2 na, alas 3. Tatapos lang namin magluto. At ito na. Kain! Huwag mo naman ipakita. Masarap kasi. Mm.